Nakadakdang maglabas ng executive order si US President Donald Trump na babago sa pangalan ng kanilang Department of Defense bilang Department of War. Isang titulo na huli pang nangyari o narinig noong ikalawang digmaang pandaigdig na ayon kay Trump ay para mas lalong mapalakas ang kanilang hukbong sandatahan. Yan at iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Indonesia, nagpapadala ng mga food delivery ang mga mamamayan mula sa Southeast Asia, kabilang ang Thailand, Singapore at Malaysia bilang pagpapakita ng suporta sa isang delivery rider na nasagasaan ng pulis sa gitna na naganap na kilos protesta. Gayun din bilang pakikiisa sa halos isang linggong isinasagawang protesta laban sa irregularidad at sa mga umunoy sobrang benepisyo at pribilehiyong natatanggap ng kanilang mga politiko. Sa iba pang balita, nakatakda namang maglabas ng utos si US President Donald Trump na nais palitan ng pangalan ng kanilang Department of Defense o Pentagon bilang Department of War. Ayon sa mga ulat, layunin nito na higit pang mapalakas ang kahandaan at kakayahang pandepensa ng kanilang hukbong sandatahan. Dahil dito, tatawagin na rin bilang Secretary of War si US Defense Secretary Pete Hegseth, ang titulong huli pang narinig noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit dadaan pa rin ito sa kanilang kongreso dahil kakailanganin ng malaking pondo para maisakatuparan ang pagpapalit pa lamang ng pangalan. Samantala, mula pa rin sa Amerika, iniulat naman ng kanilang Senior US National Security na isang kartel mula Venezuela ang pinasabog ng Amerika dahil sa hinihinalang may kargado itong mga illegal narcotics. Kung saan 11 kataong sakay ng naturang barko ay nasawi mula sa mga pagsabog na siya rin kauna-unang operasyon ni US President Donald Trump na magpadala ng mga barko sa Southern Caribbean na haharang sa mga ganitong klase ng importasyon. Giit naman ni US Defense Secretary Pete Hegseth na magpapatuloy anyang mga ganitong klaseng operasyon ng Amerika at pigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa kanilang bansa. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.